Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. I-check ko lang kung bukas yung audio. So for this video, gawin natin ng weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising ng Gemini, Libra, and Aquarius for March 9 to 15. So medyo binago ko yung format kasi ang tagal ko hindi nakapag-upload dahil ang dami kong ginagawa. So para lang makagawa ko, so sinegregate natin yung readings based sa mga elements. So, this is for air signs ang babasahan natin, ha? So, again, Sun, Moon, and Rising. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, Rising mo, sa dulo po ng video, meron po tayong link para dito. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto nyo pong magpa-schedule ng private readings or magpagawa ng spells po, you can message me na lang din. And para po doon sa kung gusto nyo pong supportahan na lumago ang ating channel, you can use the thanks button sa baba or for one-time support, pwede nyo pong gamitin ating thanks button. Kamusta ka ba? So, we're using actually dalawang set ng cards. Kamusta ka ba? Air signs. So, tingnan natin. Number 27, exchanging gift. Okay. So, ito may mga blessings talaga na binibigay sa atin. May mga opportunities na dumadaan sa ating buhay na minsan parang ang hirap tanggapin. Mahirap kunin kasi ang daming nakabalakid. Kaya may mga iba sa inyo nagkakaroon ng thinking na, ay, baka hindi para sa akin kasi hindi ko makuha. Or baka hindi para sa akin, pinakita lang kasi para ma-inspire lang ako. O para alam ko na yung pwedeng kakalabasan. Pero to siya may mga blessings, may mga opportunities talaga. Oportunidad na binibigay ang universe sa atin para ilaban. Kasi minsan kung ano yung mga ganung opportunities, yung mga ganung blessing, yung manilaban, yun yung mas masarap namnamin. Yun yung mas masarap i-celebrate kasi alam mong dugot pawis Kumbaga para ano siya, yung tipong kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, 'di ba? Na nagsumikap ka, andoon na nag-working student ka, andoon na ang dami mong sinacrifice sa mga sabihin natin mga social events, mga gala ng mga kaibigan mo, or mga gatherings ng family mo. Iba yung impact niya. Iba yung dala niya na sa'yo na kasi andoon na napagod ka nag-sacrifice ka and there are things in life na kailangan mong ilaban. Wag ka nang medyo tapos na dapat yung ira mo na, ay, para siguro sa kanya yun kasi mas magaling siya dun Dude, sa'yo inopen na una. Ibig sabihin, sa'yo yun. Don't take no for an answer. Sometimes fighting for yourself is the right thing to do. Pero ano ba yung crossing mo? Dahil dito, meron tayong number 10, Unfinished Symphony. So ano bang message ng card na to? Simple lang. Andun kasi na, yung di ba, may kasabihan kasi na, if life gives you lemons, make a lemonade. Ako kasi, if life gives me lemons, give me iodized salt and tequila, mag-enjoy tayo. Pero ibig ko sabihin dito, yung crossing mo, sometimes, maraming oras na yung mga negative things na dumarating sa atin, hindi talaga siya negative They are blessing in disguise. May mga nawalan tao sa atin, may biglang nagkaroon ng problema. It is actually a room for improvement. It's an area na kung saan gustong ipahiwatig sa'yo ng universe na, oy, dito ka mag-focus. Kulang yung energy mo dito. Kapos yung attention mo dito. So, the universe wants you to understand na akala natin kasi, ay, dito ako nagpo-focus, dapat dito yung flow, blah, blah, blah. No. May nakakaligtaan ka. And ang universe, hindi siya mag-aatubili na ipaalala sa'yo na, may mga pwede ka pang ibang gawin or may mga ibang bagay ka pang pwedeng makamtan. Andoon lang, medyo nagiging busy ka. So, medyo andito yung moment na pinapasa ng universe na medyo gumalaw tayo, kumilos tayo
for our own benefit. Kasi kung hindi, ay, masasayang yung opportunity. Andoon na kumbaga andoon na hindi natin siya ma-achieve. So, this is a time for you to fight. Ito na yung oras para lumaban ka. And, yeah, andun yung point na gets ko naman na kasi nakakapagod na, hero lumaban eh. Nakakapagod ng tumindig eh. Totoo naman, it's a reality. Nakakapagod din talaga. Pero hindi dahilan yun. Kaya nga minsan, kailangan natin magpahinga. Kailangan minsan natin, bigyan natin yung oras natin na huminga at magpahinga. Pero, kumbaga, it's a break lang. Then, babalik tayo. Kumbaga, recharge lang din. Then, kapag okay na, fight na ulit. Kasi, yun yung tama eh. You're fighting for yourself. Ano ba yung, desire card mo sa ngayon? So, meron tayong 52. Mending. Okay. Mending is about healing. Alam mo yung tipong, siguro patapos ka na sa panahon na sa era mo na love and light. Natapos ka na doon sa mga moments na, ay, mabait ako, I'm good, I'm nice, ganyan. No. Lahat ng sobra masama. Lahat nga pag nasobrahan ka nga ng liwanag, di ba? Nakakabulag. Nasobra ng pagmamahal, nagiging corrupt yun. It's time that minsan, ito na yun eh. Minsan kailangan mo talagang magsalita ng mga ultimatum mo na. Kailangan mo na magbigay na, oy, hindi na ito pwede. O, ito na yung moment na no is no. Hindi mo na kailangan mag-explain. Ang magiging concern lang natin kasi dito is hanggang kailan mo kayang panindigan ang yung no na sasabihin mo, hanggang kailan mo kayang panindigan yung ultimatum na ibibigay mo. Kasi, yun yung naging problema before eh, na nakikita ko sa card, sabi ng card, na dahil napupukaw minsan yung emosyon mo, dahil doon, biglang nagkakaroon ng moment na kung saan, hindi na nakikita na, ay, sabi ng mga tao, konting lambing naman dito sa air sign na to, okay na to. Konting kembot lang naman sa kanya, bibigay din siya. Yun yung parang ito. Ayan, alam niyang hindi ako magagalit. Yun yung kailangan na baguhin din sa'yo. And isa sa mga kailangan mong i-target. Kasi, why is it na madami sa inyo na ganun yung nagiging reaction? Kasi natatakot kayo, makasakit. Natakot din kayo sa rejection. Kasi alam niyo yung capacity niyo, panagsalita din kayo, di ba? Andoon na it hurts. It hurts a lot. Eh, natatakot kayo na bumalik sa inyo yun. Dude, normal yun. hindi lahat ng tao magiging maganda yung sasabihin sa atin. Hindi sa lahat ng oras is maayos yung magiging takbo ng mga bagay-bagay. There will always be a moment na kung saan may masasabi sila. It's something that we need to accept. It's something na kailangan natin tanggapin. Bakit? Kasi it's a way for us to correct ourselves, to make ourselves better, to make ourselves stronger, di ba? And isa ka sa mga yung air sign, yan, magaling kayo when it comes to correcting other people. So, we will also receive what we are giving. Pero, at the same time, ando naman kasi yung pag-receive natin ng correction, pwede natin siya i-take na bilang offensive or negative, or pwede natin siya i-take in a constructive way. Now, foundation mo, number 14, truth be told. Okay. So, this card is, siguro andoon na masyado ka na nagbigay ng chances. Yung kahit alam mong nagsisinungaling na, o alam mo nang doon na papunta yung usapan, ganito yung magiging development ng mga bagay-bagay, andoon na hindi, baka sakali. Kumbaga, as an air sign kasi, malawak yung isipan nyo para intindihin na, ay, baka ito yung pwedeng maging outcome. Ito yung, kasi nakikita mo, ito yung possible negative eh. Kumbaga, sabihin natin, parang si Doctor Strange, di ba? Nakikita niyo yung alternative futures. So, andoon nagkikling ka, niyayakap mo yung na may pag-asang maging maganda o maging maayos yung magiging
kakalabasan. Ngayon siguro madami sa inyo na-disappoint na rin. Parang nasanay na rin kayo na, sanay na ako na na-disappoint kasi tao din naman sila, ganyan. Totoo naman, tao din sila. Pero pwede mo namang i-save yung sarili mo from the disappointments. Kapag nakita mo naman yung mga signs na hindi na maganda yung kakalabasan, gumawa ka na ng alternative plans para sa sarili mo para ma-prevent naman na yung sobrang impact ng negative events na yun is ma-prevent mo. Diba? Kumbaga sa bagyo, diba? Maglagay ka na ng nung parang breakwater para hindi malakas ang hampas ng dagat. Mahampas man, may sumasalon na. So, kumbaga medyo mas papaganahin mo yung utak mo talaga in terms of planning, in terms of your future actions. Ano ba yung sa past mo na may kapit pa sa'yo? We have your number 9, Treasure Island. Alam mo, wala mang masama na bumalik sa nakaraan. Wala mang masama na alalahanin natin yung mga magaganda, kahit yung mga mapapait na nangyari sa nakaraan. Pero, promise, I think Haggai chapter 2 verse 9 yon. Kung tama ako. Sabi doon, the glory of the new house will be greater than the former house. So sa Tagalog, yung karangyaan ng bagong tahanan ay hihigitan pa ang karangyaan ng dating tahanan. Yes, magandang balikan ng past para andoon na ma-inspire tayo, mapangiti tayo. Kasi part na yun ng history natin eh. Pero huwag ka doon mag-dwell. Huwag ka doon maipit. Huwag ka doon ka lang mag-focus. Sabi nga, press forward. Tingnan mo din yung future. Andiyan na, ito yung, kasi yung past hindi na mababago yun eh. Part na yun ng history natin, again. Pero yung bukas, yung mga susunod na araw, pwede mo siyang maisaayos sa gusto mong pamamaraan. Paano? With your actions today. So, yung mga sabihin natin, dati maayos naman yung buhay namin, ganyan. Okay, that's good. Inaalala natin. And we are nagpapasalamat tayo sa ganong klaseng magandang buhay. Buong pamilya, bla bla bla. May magandang kinabubuhay. Pero wag mong hayaan na doon ka lang mapako. Focus in the now. Focus ka sa ngayon kung ano yung mga gagawin mo. At yung mga siguraduhin mo, yung mga gagawin mo ngayon ay nakalinya doon sa target mo para sa kinabukasan mo. Now, ano ba yung possible future na ikaw? Cinnamon perma ko. So, we have your number 18, serendipity. Yun na yung sasabi ko eh. Para sa akin, ang meaning ng serendipity, you're at the right place, right time, right moment for the right person. Tagalogin natin. Nandun ka sa tamang oras, sa tamang panahon, sa tamang sitwasyon para sa tamang tao. Ngayon, ikaw na gagawa nun. Hindi mo nahihintayin na parang, ay, kailangan hintayin ko munang mangyari to or hintayin ko yung sign na to. No, magkakaroon na ng adjustment ikaw. Kung babaguhin mo na yung pamamaraan mo, ikaw na mismong gagawa. Kumbaga sabihin natin sa isang puno, hindi mo nahihintayin na kusa siyang mabulok. Ikaw na mismong kukuha ng pait mo at iuukit mo na yung gusto mo para doon. Kumbaga, hindi na yung tipong binigyan ka ng notebook para doon lang. No, this notebook, bibigyan ka ng pen ng universe to write down, itala mo doon, ano yung gusto mo. It's time na ikaw yung maging creator ng sarili mong reality. Which is yun naman talaga yun eh. Kung ano ba yung minamanifest mo, yun na yun. Ano ba talaga yung pinagpipray mo? Ano ba talaga hinihiling mo? Wini-wish mo? Ano ba talaga yung inaasam mo? Ito na yung moment na ang dami sa inyo, yun na yung magiging focus. Kaya siguro, andun yung points, exchanging gift. Ilalaban yun na yung para sa inyo, di ba? So, kung nakaresonate ka sa readings natin, invite kita to subscribe, like, and share. Kung kailangan nyo po ng private readings or spell works, you can message me. And to support our channel po na lumago, pwede nyo pong gamitin yung join button sa baba o yung for one-time support yung thanks button. Pero tuloy natin yung reading mo. Okay. So, air signs. Ano ba yung physical environment mo? 51, milk and honey. Well,
sabihin na lang natin in terms of your finances, medyo hindi naman sobra, hindi rin naman kinukulang, medyo sapat lang. Kaya medyo ang dami sa inyo, medyo nahihirapang gumalaw, nahihirapang gumawa ng mga action. Kasi, andoon na limitado. Naramdaman nyo na medyo limitado yung sa finances nyo. Pero ito yung nakakatuwa, no? Kapag gano'n yung sitwasyon, laging gumagawa ang paraan ng universe to make sure na meron ka pa rin. Magaan doon na minsan ramdam mo na yung petsa de peligro, biglang may nagbabayad, or biglang may mga moments na biglang may, lalabas tayo, libre kita, ganyan. Wala ka na pang foods, mga ganun. Biglang may mga ganong eksena. Or minsan ako, nangyari sa akin, yung tipong, shoot, petsa de peligro, tapos medyo napagastos ng, may nagkaroon ng mga emergency na kailangan pagkagastosan. Ang daming freebie, ang daming free taste. Medyo nabubusog ako, gano'n. Kapal mukha ko, no? Nabubuhay sa free taste. Ayun. So, always trust na meron laging gagawin ng universe sa pamamaraan na sasaluhin ka. Hindi siya minsan ganun ka-extravagant, but there will always be a time na kung saan si universe, bibigyan ka niya ng pangsalo. Hindi man ganun kalaki, pero may sasalba ka for that moment. Now, ano ba yung emotional environment mo? Number 5, orphan. Alam mo, air sign, and Gemini, Libra, Aquarius. Pwedeng matuto naman kayong magkwento, ha? Matuto din kayo magsalita. Kung ano ba talaga yung sitwasyon nyo. Ano ba talaga yung nararamdaman nyo. Hindi naman kami manghuhula. Alam mo yung tipong, mali ba namin na may pinagdadaanan ka din, di ba? Although, yes, there are moments na, siyempre, ibang tao, makakaramdam sila na there's something wrong with you. Pero, andun kasi na, ang napoproject mo kasi madalas is you're okay. So, medyo, let's talk. Ayan. Kung tipong, kasi meron ka naman mga pinagkakatiwalang individuals na, o mga tao na nalalapitan mo, pwedeng hindi mo masabi naman lahat sa isang tao, pero may isang aspeto ng buhay mo na naikukwento mo doon. Kanya sabihin natin, sa work mo, yung supervisor mo, nasasabi mo yung mga struggles mo and problems mo in terms of your work. Mga ganyan, di ba? Or sa personal life mo, you have your sibling, yung kapatid mo, o yung best friend mo, may napagsasabihan ka. I-utilize mo. Hindi naman yan trauma dumping. It is you opening yourself. Kasi tandaan mo, meron tayong Galatians chapter 6, verse 2. Sabi nga doon ni Paul, carry each other's burden. Ando na magtutulungan tayo. Hindi man, kasi technically, alam mo yung gagawin mo sa mga problems mo eh. Minsan kailangan mo lang huminga. Kailangan mo lang yung pasandal saglit. Kailangan mo lang na medyo breather. So yes, magkwento ka sa amin. Now, hopes and fears mo. Number 6, not for you. Alam mo yung tipong yung nagigets ko naman na parang sana yung mapagkakwentuhan ko, hindi naman ako lalaglag. Yung iba kasi sa inyo nilaglag, parang hindi ko rin gets na parang nagtiwala ka eh. Pero siguro, hindi na, may mga ganong klaseng tao. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag may gumawa nun, is lahat ng tao ganon. Kasi magkakaiba naman din tayo. Siguro sa one of your hopes and fears na lumalabas dito, yung hinahanap mong reset sa life mo. Hinahanap mo na mabago yung mga kaganapan or andoon na maiba yung ihip ng hangin in terms of your life. Kasi iba na yung desire mo eh. Andoon na, siguro sabihin na lang natin na may mythical term, meron ka ng pag-iisip na gusto mong i-practice yung tinatawag kong good selfish. Yung mabuting sakim. Paano naging mabuti yun? Kasi fina-focus mo muna yung para sa sarili mo. Then, we have a responsibility para sa sarili natin. We have a responsibility to take care of ourselves, to feed ourselves. Yung mga bagay na ganun. Hindi naman masama yun eh. And, andoon na kung hindi mo hanggang kayang mag-extend ng help, kasi nga, sapat lang, then, so be it. Wala nang masama dun eh. Yun lang eh. Diba? Kung may mag-iinarte sa paligid mo, pag-isipan mo na kailangan mababa talaga sa buhay mo kasi hindi nila maintindihan yung sitwasyon mo din. Ikaw, napilit mo iniintindi yung kalagayan nila, di ba? Now,
possible na future mo. Number 2, yin. Well, we're seeing here a lot of partnership, a lot of new connections. Andun kasi na na with the card of the yin, this is about balance. So, very soon naman din, sabi ng card, hindi sa malayong hinaharap. Ando na yung mga in terms of your finances, in terms of your plans, in terms of friendship, relationship, maayos din siya. Well, especially in terms of relationships. So, lahat ng klase ng relasyon, saklaw nito, may-gets nila yung point mo very soon. Andoon kasi na, sa ngayon, hindi na mag-gets kasi, siguro mataas ang pride nila, okay sila, hindi na nakikita na kailangan kanila. Pero may-gets din nila. Kasi, yun yung masakit nasa huling pagsisisi. Andun yung point na tama naman yung ginawa mo, nagbigay ka na ng warning, nagbigay ka na ng sinabihan mo na sila ano yung mga pwedeng mangyari, hindi sila nakinig, hindi nakasalanan yan. But in the rest, in terms of your careers, may business, sa finances, it will grow, there will be a stability na parating para sa'yo. Ngayon, tingnan natin, sino bang deity ang nag-govern sa'yo? We have your una is card of Moon, number 2, so emotions, instinct, and a wish to protect. Mars, number 5, passion, action, and a wish to persevere. So, ang tanong sa'yo ng dalawang deity na to, ano ba yung nasa heart mo talaga? Ano ba talaga yung dinedesire mo? Hindi mo kailangan sagutin immediately. Hindi mo kailangan sagutin ngayon na, kasi gusto ko ganito. No. Listen, ang pakinggan mo yung pinakaloob ng nararamdaman mo. Kasi yun yung gustong i-manifest para sa'yo Yun yung gustong ibigay para sa'yo. Yun yung gustong mangyari para sa'yo. Pero, hindi magawa ni Moon tsaka ni Mars para sa'yo yun. Kasi hindi mo pa talaga vino-voice out. Kasi hindi mo pa na pinapakinggan mabuti kung ano ba yung nasa loob mo. It's time to be silent and time to understand ano ba talaga yung gusto mo based doon sa inner self mo. So I hope nakatulong po yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago po kayo, subscribe, like, and share. At kung kailangan nyo po ng private readings or spell works, you can message me, and if you want to support your channel, you can click po yung join button sa baba, or for one-time support yung thanks button. So, to my air sign friends, Gemini, ano nga ba kayo? My air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. So, maraming salamat. God bless, Namaste. Hare Krishna and blessed be, and hope to see you very soon po. Mula po ito sa Baguio City. Have a great day. I'll see you soon. Bye for now.